Hello everyone! Kumusta po kayong lahat dyan? Actually guys, last Friday, may nag-message po sa akin galing kay Ma'am Mary Ann. Isa po natin siyang supporters abroad. And if I'm not mistaken, nandoon po siya nagtatrabaho ngayon sa Singapore. And then ito po yung sabi ni Ma'am. May GCash account ka ba? Good morning. Tapos nag-reply naman po ako na mayroon po ma'am. And sabi niya, pwede kong makuha? Magpapadala ako ng maliit na halaga. Umaga dito at mag-work pa ako mamayang gabi dito sa amin. Doon ako magpapadala. Send mo dito GCash number mo please. Continue helping your family ha. Ingat lagi and God bless us all. Ayun, so grabe talaga. I really felt that support Mama Mary Ann. Thank you so much. And isa lang din po yung layunin ni Mama Mary Ann, which is yung makatulong din po tayo sa ating pamilya. Kaya I will take this opportunity para syempre magpasalamat at gawin yung mga bagay na nararapat. Actually guys, sobrang busy. Ngayon ko lang na-cash out yung padala ni ma'am and narito na po siya. Perhaps hindi ko po ito deserve pero deserve na deserve ito ng family ko. Kaya I will take this opportunity para makatulong po tayo sa aking pamilya. Kaya lahat ng mga blessings na i-share po ng ating mga solid supporters out there. Actually guys, medyo busy po ako nung past few days kasi nga di ba holiday tapos yung mga kaibigan ko syempre nagsiuwian, nagbakasyon. Kaya it's time for me to pay back myself na mag-enjoy kahit paminsan-minsan lang. Pero nakakalungkot lang po talaga sa pakiramdam na habang nag-enjoy ka, ito po yung mababasa mo sa mga comment section down below. Kagaya po ni ate ni Jane, sabi niya, sorry to say, influencer ka na ng kabaklaan sa part na in-include mo na yung karelasyon mong kapwa lalaki. Yung content mo puro Bible verse at mga values. Pero nasa Bible din na bawal ang lalaki sa kapwa lalaki. It is my opinion para sa mga ma-offend sa comment ko. Grabe po talaga guys. Hinusgahan niya na po talaga yung mga kaibigan ko, yung mga taong nasa paligid ko guys na sila po nag-conclude na may something daw kami, kagaya ng mga ganito, which is a fake news naman. Kaya I don't know bakit sila pinangungunahan yung mga bagay na hindi naman po namin ginagawa, yung mga bagay na wala po kaming alam. Kaya and I feel so sad talaga. And ito na din po si Sir Aris sa Peñaflor, sabi niya, dami mo na lalaki, magsisimula na masira yung buhay mo. At saka ito rin si Certain Don Marquez Evangelista, sabi niya, ba? Grabe guys, I don't know kung ano yung masasabi ko sa mga comment nila pero sobrang nakaka-degrade po ng personality, ng character ng isang tao. Grabe kasi below the belt na po talaga yung pangbabash nila and hindi po nila deserve na mabash guys kasi yung mga kaibigan ko is sobrang babait po nila kung alam nyo lang na grabe yung respeto po nila sa akin. Porket ganito na po yung gender namin, ganyan na kayo kadali makapagsalita tsaka makapagbitaw ng mga masakit na salita sa amin. Porket mga lalaki yung mga nakakasama ko, mali ba sa amin na magkaroon kami ng mga lalaking kaibigan? And hindi lang sila basta kaibigan guys kasi tinuturing ko na po sila mga kapamilya at saka parang kapatid ko na rin po sila sa sobrang pag-care po nila sa akin at saka hindi po nila, sila yung mga taong never akong tinake advantage, di ba? Kaysa makikisama ako doon sa mga taong may galit sa akin or yung mga taong gusto akong hilain pababa, saan ba ako lulugar, saan ba ako dapat sumama. Grabe naman po talaga yung mga taong ganyan. Kaya today, back to normal na naman tayo, di ba? Syempre nagsialisan sila, bumalik na sa mga sarili nila nating ginagawa everyday, may mga klase. So ngayon, eto, back to normal. Grabe, sa simpleng enjoyment namin, may mga tao pala na ganyan yung nakikita nila without even thinking the real story behind that. So, si Lord na po yung bahala sa inyo. Basta kami nag-enjoy, basta kami masaya kami sa ginagawa namin. Nasa sa inyo na po yun kung ano yung magiging feedback nyo. Kaya at this very moment, iwas dega na po tayo guys. I will take this opportunity para mapasaya na naman yung ating mga magulang. Kaya abangan nyo guys kung magkano yung ipinadala ni Ma'am Mary Ann today. Walang labis, walang kulang. Kaya deserve ito ng mga magulang ko. Let's go everyone! Wow! Hoy! Tama ka. Maray, tambay. Ayan everyone, grabe sa sobrang init po dito ngayon. Narito si Mother sa tambayan namin guys, nagpapahangin. At syempre, I have something for you here, galing kay Ma'am Mary Ann. Uy, Supporters natin from Singapore. sana all. So, Ay ma'am, thank you po. buksan mo kung magkano yun. Ay, ang sarap ng simoy ng hangin. Ay, guys. ang hangin. Sana all! Sige, magkano ba yung ipinadala sa atin ni Ma'am Mary? 1, 2, 3, 4,
5,000 pesos, guys. So, walang labis, walang kulang. And then, Thank you, deserve na deserve Lord. ito ni Mother, guys. Diba? Syempre, siya yung nakakaalam kung ano yung mga pangunahing pangailangan namin. Especially doon sa kusina, kung ano yung wala, kung ano yung mga dapat bilhin. So, ayan. Nararapat lang din po talaga na sa kanya mapunta yung mga blessings na binibigay ninyo, guys. Kasi yung mga blessings nyo is hindi po napupunta sa ibang mga bagay, kundi pinapahalagahan po namin at saka nakakatulong po tayo sa ating mga magulang. Kaya ano masasabi nyo kay Ma'am Mary Ann? Ay, Ma'am Mary Ann, kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo. Thank you po ng marami. Yes. Thanks God as always. And pagpalain po kayo ng Panginoon doon sa Singapore. And keep safe as always. Tapos more blessings to come. Especially sa inyong pamilya. Grabe guys. Kasi, di ba, syempre may pamilya si Ma'am Mary Ann dito sa Pilipinas. Instead na sila yung padalhan niya, mas pinili niyang tumulong sa ibang tao, di ba? Kaya grabe yung puso ni Ma'am, sobrang grateful at saka sobrang napakalaking blessings po talaga na marireceive ni Ma'am pa. Kaya magpatuloy lang at saka thank you so much. Maraming salamat po, Ma'am. Yeah, so ngayon medyo kailangan na naming umalis sa tambayan kasi marami pa po kaming gagawin. Thank you so much everyone for watching. See you again on our next video. Bye-bye! Bye-bye. Mwah.